Hello guys, in this video I'm sharing with you my top 10 financial mistakes. If you're looking for the information like this, then this video is for you. Welcome back sa ating YouTube channel. Ako po muli ang inyong abang lingkod, Darlene Achon. Our channel is all about top 10 that discuss everything and every topic. Syempre, there is a lesson. And that lesson is you can apply based on your life and also you can share with your friends, families, relatives, and etc. At kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel na ito, huwag kalimutan mag-subscribe and hit the notification bell para always ma-notify ka sa mga bago ko pang i-upload na mga videos. Pa-support na rin po ng aking new YouTube channel na nasa description below ang link. Maraming salamat po sa inyong lahat in advance. Now, no further ado, let us start. Ang financial ay may kinalaman sa pinansya o aspeto ng pera, yaman, pag-aari at pamamahagi ng resursa sa isang individual, pamilya, negosyo o organisasyon. Ito ay may kaugnayan sa pagplano, pamamahala at pagkontrol sa pinansyal na aspeto ng buhay o operasyon ng isang entidad. Sa kabuuan ng pinansyal ay may kaugnayan sa mga paksang may kinalaman sa pera, yaman, pag-aari at ang kaugnayang aspeto ng ekonomiya at buhay ng isang tao o organisasyon. Ano nga ba ang top 10 financial mistakes na dapat nating iwasan? Una, ang hindi pagtatabi ng emergency fund. Ang hindi pagtatabi ng sapat na pondo para sa mga di inaasahang pangyayari tulad ng sakuna o pagkawalan ng trabaho ay hindi natin dapat isantabi ito sapagkat napaka-importante na meron tayong itinatabi ng mga pondo para sa ating emergency. Halimbawa na lang nito ang magkaroon ka ng isang small amount every month na may tatabi mo just in case of emergency. Itabi mo yon mula sa iyong sweldo o kaya sa iyong pinagkapakitaan at least mga 10% man lang nito up to 20% every month para sa inyo pong mga emergency fund. Pangalawa, utang ng walang plano. Pagkuha ng utang ng walang malinaw na plano kung paano ito babayaran. Halimbawa nito, ikaw ay dumaan sa isang mall, nakita mo na sale, at ikaw ay biglang umutang nang hindi mo alam kung para saan ba ang iyong inutang. Nagkakaroon ka ng utang na walang plano at hindi mo alam kung para saan at kung paano mo ito babayaran. Pangatlo ay ang walang pag-iimbok para sa kinabukasan. Ang hindi pag-iimbok o pamumuhunan para sa retirement o iba pang pangmatagalang layunin. Halimbawa nito ay sa ngayon ba, meron ka na bang naiipon o naitatabi man lang para sa inyong pong pagtanda? Kung meron, binabati po kita. Kung wala naman, simulan mo na mag-ipon ngayon pa lang para pagdating na inyong retirement o sa inyong pagtanda ay meron po kayong mapagpupunan. Pang-apat, pagpapautang sa hindi kilala o walang kasulatan. Pagpapahiram ng pera sa hindi kilalang tao o walang tamang kasulatan na maaaring maging sadhi ng di pagkapasunduan o pagkawala ng pera. Halimbawa nito ay yung mga napapautang ng 5-6, no? Kapag kayo po nagpautang ng 5-6, malamang sa alamang, ayan po, hindi ka po talaga nababayaran. Almost 90% po ay yung iba nagtatago o kaya naman talagang nagpapakalimot-limot na sa kanilang inutang po sa inyo. Kaya yan po isa sa mga mistakes po pagdating po sa financial. Panglima ay ang impulsibong pagbili. Pagbili ng mga bagay na hindi kailangan o hindi pinag-iisipang mabuti. Halimbawa nito, ikaw ay napadaan sa isang mall o sa isang pamilihan na kung saan nakita mo sale, no sale. Tapos yung sale na yan, syempre dahil nakita mo sale, basta ka na lang bibili. Tapos yung binili mo, later on marerealize mo na hindi mo naman pala kailangan at hindi talaga needed. So isa ito sa mga maling paraan ng paghawak ng pera o yung tinatawag natin na financial mistaken. Pang-anim ay ang hindi pag-i-insured. Hindi pagkuha ng insurance para sa ari-arian, sa sarili o negosyo na maaaring magdulot ng financial protection sa oras ng pangangailangan.
Halimbawa nito, maraming uri kasi po ang ating insurance, no? Mayroong pangsarili, para sa adopsyon, para sa food, para sa bahay, para sa kung saan pa man, ano? So, napakahalaga na magkaroon tayo ng ating insurance just in case of emergency. Talagang magagamit niyo po ito. Lalo na yung mga insurance ng merong health benefits, no? Dahil hindi dito libre ang mga hospital at gamot. Kaya isa sa pinaka-importante na dapat na meron ka ay ang insurance. Ang pangpito naman natin ay ang pagpapalampas sa pagbabayad ng bills o ito yung tinatawag ng mga due date, no? So, pagantana o pagpapalampas sa pagbabayad ng mga bills na maaaring magresulta sa penalties o mas mataas na bayarin. Lalo na halimbawa nito ay may utang ka sa bangko. So may penalties po yun dahil meron po kayong kasunduan sa bangko na kung saan po pag nade-delay, meron pong additional penalties. O kahit anumang bagay na kayo po ay nagbayad na hindi po tama sa due date, meron po silang mga additional na mga charges po doon. So, isa rin po ito sa mga financial mistakes na dapat natin iwasan. Ang pangwalo ay ang pagkuha ng credit card. Ito'y maaaring makasira o magkaroon ng mistake sa financial, lalo na kung inaabuso natin ang pagkuha ng credit card. Halimbawa, may credit card ka at ginamit mo lang sa mga bagay na hindi naman importante. May maganda at hindi rin maganda epekto ang isang credit card. Maaaring ito'y makatulong sa iyo o maaari din naman na ito ay malulung ka at mabaong ka sa utang. Kapag kami yung credit card ay ginamit mo sa negosyo, maaaring makatulong. Pero kung ito ay ginamit mo lang sa iyong mga pangunahing hindi naman pangailangan, hindi naman importanteng bagay, at ito ay kinuha mo lang dahil gusto mo lang, luho mo lang, maaaring mabaong ka dito. At ito, ang credit card ay meron itong penalty o kaya charges na malaki na kung saan isa yun sa makakapagpabigat ng bayarin. Lalo na kapag ikaw ay hindi masyadong marunong at hindi ka rin masyadong maalam sa pag-handle kung paano ang tamang financial literacy. Ang pangsiyam ay ang sobrang pagmamalabis ng paggastos. Ito ay kung saan nakikita na ang tao ay sobra ang pagbili ng mga bagay na hindi naman niya kailangan. Ang tawag dito ng iba ay one-day millionaire, no? Kumbaga, sa isang araw, lahat ng pera niya nagagastos na lahat at hindi niya naisipan na magtabi man lang o mag-ipon o mag-info para sa kanyang sarili. Lalo na kapag kasama niya ang kanyang mga kaibigan. Kumbaga, nakakalimutan niya na may bukas pa na dapat niyang pag-ipunan. So, ito isa pa rin sa mga financial mistakes na dapat iwasan ng isang tao. Kailangang mahalin niya ang pera para ang pera mamahalin din siya. Ang pang-10 natin, last but not the least po, ay ang hindi pagbubulot ng pag-ibig, SSS o PhilHealth. Ang hindi pagtatabi o hindi regular na paghuhulog sa mga mandatory savings tulad ng pag-ibig, security system o PhilHealth ay ito ay isa sa mga mistakes sa financial. Sapagkat ito ay napaka-importante dahil sa pagdating ng panahon, ito po ay inyong magagamit. No? So, kinakailangan ngayon pa lang hanggang kayo ay bata, hanggat may lakas at may kakayanan pa na maghulog ng mga ganitong mandatory. Ito po ay para naman din sa inyong pagtanda na kung saan ito ay inyong pinaghahandaan. So, kinakailangan po na meron ka nitong tatlo na ito. Isama niyo na po ang inyong insurance. No? So, para sa ganon, dumating man yung panahon, ay meron kang freedom. No? Meron kang financial freedom na kung sakali, meron kang maasahan. Halimbawa nito, yung SSS mo, magiging pensyonado ka. Padating doon sa pag-ibig, magkakaroon ka ng pag-ibig fund, may savings po yan, o etc. Ano man ang gusto mong salihan dyan. And then sa inyo namang PhilHealth, at least kung magkasakit man kayo, meron kayong maasahan, pa rin din sa inyong insurance. So sa insurance, insured kayo dahil ano man ang mangyari, whatever, para man ang inyong kinuha, at least meron pa rin kayong maasahan. So ito mga guys, ito yung mga top 10 list po natin na mga financial mistakes na dapat maiwasan at dapat nating ayusin ngayon pa na. So ang mga financial mistakes na ito ay mahalaga para sa bawat isa.
upang maiwasan at magkaroon ng mas maayos at ligtas na kalagayan sa aspeto ng pinansyal. Mahalaga ang tamang edukasyon, kaalaman at disiplina sa paggamit ng pera at pagplano para sa magandang financial future. Thank you so much guys for tuning in. Hope to see you again on my next video. Thank you so much and God bless us all.